By the way, may nagre-request pala sa atin tungkol daw dun sa ano natin, sa stock pipe natin. So ngayon, ipaparinig naman natin yung kanyang stock pipe kasi halos nasa 6 o 7 na yata yung nagre-request dito sa ating stock pipe na ano, nababasa natin sa comment. Guys, bali yung video natin kahapon ay about sa clutch control. At syempre nakita nyo naman siguro kung ano yung ginawa natin kahapon doon. Ang ituturo ko naman sa inyo yung features nitong ating sniper. So bali ito yung dapat yung malaman. At syempre hindi naman lahat ng motor ay pare-parehas ng dashboard or kaya yung setting. Lalong lalo na itong ating sniper ay naka digital panel na siya. So syempre ipapakita ko sa inyo para malaman nyo kung ano ba yung meron dito sa ating dashboard. So okay, so unang-una ipapakita ko sa inyo, diba kapag nag-start tayo dito sa ating sniper, mayroon kayong naririnig na parang tumutunog na ting, gumaganyan. So kapag nag-start tayo, dapat open natin yung ating dashboard. Ayan. So kapag naka-open, meron kayong naririnig na tumutunog. Ayan. Ting, gumagana. Pero yung tunog na yun nanggagaling dito sa ating fuel pump. Doon nanggagaling yung tunog. And kapag naka-on na yan, hintayin nyo lang mawala yung tunog at may makikita kasi kayong indicator dito. So ganito yung makikita nyo sa dashboard. Ayan. Iilaw lahat yan. Ayan. May check engine, may temperature. Tapos dito yung turn signal light. Ayan. Ayan, dito pala. Tapos start natin siya. So bali kapag naka-start, kapag gusto nyong patayin ka agad yung inyong motor na hindi nyo na sinususian, meron tayong kill switch. So ito yung kill switch natin. Ayun. Diba? Automatic na mamamatay. Kapag naka-kill switch, ito yung madalas na ginagawa nila sa traffic para makatipid sa gasolina. Ayan. Kahit na naka-kill switch yan, hindi kayo makakapag push start. Ayan. Yan yung gamit ng kill switch. Pangalawa, itong ating hazard light. So mapapansin nyo, itong ating hazard light, sabay yan yung mismong signal light natin na umiilaw. Ayun, oh. Ayan. Sabay lang. Tapos ganoon din sa likod natin. Ayan, oh. Dito nyo makikita na umiilaw yung dalawang signal light ng sabay. So ito kasi is magagamit natin itong hazard light na to kapag for example may emergency tapos bigla kayong nagpagilid, mag-hazard light kayo. Madalas na ginagawa ng iba kapag nasiraan sila o may problema sa kanilang motor. Ito kasi is madalas nating napapansin sa mga motor din na kapag nag-turn signal light sila, katulad yan, nag-turn signal light sila sa left at madalas kasi is pinipindot nila parang ganito, oh. Yan, pinipindot nila. Pero pansin ko dito sa ating sniper, pagka pinipindot natin, matigas yung parang button nya. Pero kapag kasi na-swipe mo siya from left to right, malambot siya. Kaya yung ginagawa natin, kapag galing siya ng right, ibabalik lang natin siya ng half sa left. Ayan, oh. Kapag binalik natin ng half sa left, automatic na mamamatay na yung ating signal light. Try natin. Pakita ko sa inyo. Ito yung isang paraan para may off nyo yung turn signal light nyo. So ito kapag ginamit natin sa left, ayan, sa left yan, tapos ang gagawin nyo lang, half lang pa right, mag-off na yan. Di ba? Ganun lang yung gagawin nyo, pa right, or kung saan man galing, doon nyo lang siya ipunta para para hindi nyo na kailangan pindutin. Kasi minsan katulad yan, pipindutin natin
Meron kasi yung time talaga na parang medyo matigas. Ayun, pag galing pala dito sa left, matigas. Pero pag galing ng right, malambot. Pero dito sa left, matigas. Ayun, hindi ko alam kung bakit ganyan. Ito yung high natin. Ayan, high. Tapos beam pass. Ayan, pinipindot lang naman yung beam pass natin. Ayan, kasi diba kadalasan yung mga beam pass nandito sa likod ng high beam. Dito siya nakalagay, dyan na part. So kay sniper kasi nandito. At eto na, pag-uusapan na natin itong nandito sa kanyang dashboard. So makikita natin dito meron tayong time. So kapag magsaset tayo ng time, ilolong press nyo lang yan. For example, ayan, magsaset tayo ng time. Ayan. So kapag pwede kayong mag-switch dito. Ayan, iset nyo siya. Pindutin nyo lang hanggang ma-set nyo siya sa tamang oras. Tapos ilong press nyo lang. Tapos susunod naman yung kabila. Ito yung per minute naman. So pwede nyong iset, pindutin nyo lang ulit katulad ng ginawa nyo doon sa isa kanina. Tapos long press nyo lang kapag na-set nyo na. Ayun, bali, ito kasi itong nakikita nyong F-Eco. Dito natin makikita yung kilometer per liter ng ating motor. For example, kapag nandito tayo sa city driving, ito is nagre-range siya ng mga nasa 60, 50, 40. Kapag medyo nasa 20, 30, 40 yung takbo nyo, dito nyo makikita na parang matipid. Then ito yung isa. Ito naman yung average per liter naman. So bali dito yung average natin, since ayun, galing tayo sa traffic kanina, nasa 37.6 kilometer yung average natin per liter yan. Pero kapag nandito tayo sa average niya, kung baga ito yung parang tinatakbo niya, parang ito yung madalas na nare-read niya sa ating gas consumption. Dito siya, ito yung average siya, nag-average siya ng 40 km per liter. So yan natin makikita. So pwede nyo naman siyang i-reset, ilong press nyo lang. Ayan, ilong press nyo lang ng ganyan, tapos mag-reset siya ng 0. Pero automatic kasi yan, kapag tumatakbo na siya, dun niya sinusukat kung ilang kilometer ba yung kanyang per liter. So makikita natin yung ating odo. Ayan, nasa 23,500 na yung ating odo. And di naman natin yan mare-reset. Next, ito naman yung ating trip 1. So ito kasi kadalasan ginagawa ko dito sa ating trip 1. Dito na ako nag-base every time na nag-change oil tayo. So kapag umabot kasi ng 1,000 o 1,500, so depende kasi sa tinatakbo ng ating motor bago ako mag-change oil. So ito na yung parang pinaka-guide ko para kapag nag-change oil ako, titignan ko lang yung trip 1 na pwede na pala ako mag-change oil. Yung trip 2 naman natin, ito naman yung sa ating gas consumption naman. So kapag dito sa ating gas consumption kasi minsan kapag nagpapagas tayo, ngayon gusto kong sukatin yung pupuntahan nating lugar, gusto kong sukatin kung ilang kilometer. Dito ko lang tinitignan din. So ayan, nakikita nyo, nagpagas na kasi tayo, so nakalimutan ko siyang ni-reset. Pero ang pagre-reset dito, ilolong press nyo lang. So kapag long press nyo, makita nyo naman nag-reset na, diba? Ganun lang siya kadaling gamitin. So ayun, magbabalik na siya sa time. Ayan, ganyan lang siya kadaling gamitin. Para sa mga nagtatanong pala, dito sa ating nilagay na mini driving light, ito ay may sariling connection. Kung baga hindi siya tinap o basta meron siyang ginawang sariling linya ni RK dito. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na nakasusi yan, tapos magbubusina tayo, ayan, tumutunog pa rin yung ating busina. Hindi katulad nung dati kasi na pumapalya. Kung nakita niyo yung ating video noon na pinakita ko sa inyo bago natin pinayos itong motor natin, ay pumapalya talaga. So ayan, gumagana pare yung ilaw natin, ayun kung nakikita nyo. Ayun ayan. Ito din yung ating side mirror. Madalas na tinatanong nila kung saan tayo nakabili ng ganito. Sa Shopee, at saka mayroon tayong video nito, pwede nyong panoorin at makita nyo sa description yung link ng pinagbilihan natin nito. At yun lang naman yung ituturo ko sa inyo, yung about dito sa kanyang panel at itong kanyang mga buttons. Ayan, at naipakita ko naman sa inyo kasi kahit simple lang yung pinakita ko sa inyo, yung mga beginner na hindi talaga nila alam yung mga functions nitong ating sinabi, ay magagamit nila kapag napanood nila yung ating video.
By the way, may nagre-request pala sa atin tungkol daw dun sa ano natin, sa stock pipe natin. So ngayon, ipaparinig naman natin yung kanyang stock pipe kasi halos nasa 6 o 7 na yata yung nagre-request dito sa ating stock pipe na ano, nababasa natin sa comment. So ito, iparinig ko sa inyo. So yun guys, kung napakinggan nyo na yung aking pipe at yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.